po sa ating lahat. Muli tayo po ay tumayo. Buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Jude at basahin na lang po natin ang verse 17 up to 25. Jude 17 verses to 25. Jude 17 verses to 25. Kung nakita na po, isang malakas at masaya, amen. Verse 17, But beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ. 18. These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit. Verse 20. But ye, beloved, deliver not yourselves from the most holy, praying the Lord. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. 22. And others save feet with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. 24. Not only that is able to keep you from falling, and to present your faultless before the presence of His glory with exceeding joy. 25. Altogether ready with to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay upo, pumigit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po na kami po ay inyong pong pinagpapala at iniingatan sa bawat segundo ng aming pong inilalagi sa mundo ito. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy po na nagpapagamit sa inyong pong gawain, naglilingkod po sa inyo. Dalangin ko po aming Diyos, kayo po siyang magpalit ng pagpapala sa kanila. Umaasa at nananampalataya po kami na kailanman po ay hindi mo po papabayaan ang iyong mga anak. Salamat po sa inyong pong mga pangako na nagbibigay sa amin ng lakas upang kami po ay patuloy na maglingkod po sa inyo. Dalangin ko po sa hapong ito, gamitin mo po ako muli upang sa pagpapahayag ng inyong po banal na salita ay maging kalakasan po ng bawat isa. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso't isipan ng bawat isa at muli ako po inyong po itago sa inyong po likuran. Salamat po Ama, tunay na kami po ay nasa mga huling araw na, kaya sana huwag na po namin sayangin pa ang mga natitira sa aming pong buhay, natitira mga araw na ito po'y gamitin po namin patuloy sa paglilingkod po sa inyo. Aking ibinabalik sa iyo Ama lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, sa mapagpalang hapon po, verse 18, sabi po dito, tingnan niyo po yung mga Bible, how that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. So, in the last time or in the last days. So, tayo po ay tunay na nasa mga huling araw na. Alam niyo po na ang mga tao ay kung kailan dumarating sa kanila yung kamatayan, doon lamang sila nakakaalala sa Panginoon. Ito ay nakakalungkot na kalagayan o sitwasyon sa buhay ng isang tao na kaya lamang niya maaalala ang Diyos sa kanyang buhay ay kung kailan siya ay nasa katayuang naghihirap, na kung kailan lamang siya ay nasa katayuan o kalagayan na alam na niya na siya ay mamamatay na. So maraming mga tao ang ganon na talagang naaalala nila ang Diyos kapag sila nasa pingit na ng kamatayan. Pero kapag nasa oras sila ng kasaganaan, na sila nasa oras ng kaligayahan, ay hindi nila naaalala at sila nakakalimot sa Diyos. Kaya nga, ang mga tao ngayon sa halip na sumamba kapag araw ng linggo, anong kanilang ginagawa? Happy-happy, party-party, at kantahan dito, kantahan doon, alak dito, alak doon, sugal dito, sugal doon. So yan ang ating panahon. At ang mga tao sa ating panahon ngayon ay nakakaalala sa Diyos kapag meron silang mga karamdaman.
tumatawag kapag sila ay talagang malubha ang kanilang sakit, nakikiusap at nagmamakaawa sa Diyos. Diyos ko, pagalingin mo ako. Di ba? So yan ang ating kalagayan ngayon sa ating panahon, na sila'y nakakaalala, pero talagang kapag sila'y nasa oras na masaya, masagana ang buhay, maganda ang buhay, ay talagang hindi nila maalala ang Diyos. Ang nasa isip nila ay ang mga lugar na kanilang pupuntahan. Ang nasa isip nila ay kung paano liligaya ang kanilang sarili. So ang nasa isip nila ay kung paano sila kikita ng pera. At ang tao ngayon, nakakaalala sa Diyos kapag nasa trahedya. Katulad na nga lamang, meron tayong nakikita sa Facebook na mga post, ng mga video na sila'y tumatakas doon sa apoy, sa naglalagablag na apoy. Habang nagdadrive ay sila ay tumatawag sa ating Panginoong Jesus. So yun po yung nakakalungkot. Dapat po mga kapatid, mga minamahal, katulad ng sinabi sa ating ng mga ngaral na si King Solomon, ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, tingnan nga po at 12, verse 1, tingnan po natin, yan po yung sa youth anniversary. Diba? So, remember now thy Creator in the days of thy youth. Remember now. Kaya lamang talagang tayo pinasa mga huling araw na ang tao ngayon ay talagang kinakalimutan ng Diyos. Alam naman nilang linggo, ay kung kailan linggo ay saka sila mayroong mga activities sa school. At kung kailan linggo ay kung kailan gagawin ang isang mga bagay na talagang hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos na nahahadlangan. So sabi po dito, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not. So pero sa ating pong panahon, sabi dyan, while the evil days come not, hindi pa dumarating yung mga masasamang araw. Pero sa ating panahon ngayon, talagang perilous time shall come, mapanganib na yung ating panahon, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasures in them. Verse 2, tingnan po natin, verse 2. While the sun, or the light, or the moon, or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. So hanggat hindi pa nagdidilim, hanggat nagliliwanag pa, nagbibigay pa ng liwanag ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ay alalahanin na ang Diyos. Ibig sabihin talaga, hanggat hindi pa natin ipinipikit ang ating mga mata, hanggat hindi pa nagpapantay ang ating paa, ay ngayon pa lamang habang tayo nabubuhay, alalahanin na ang Diyos. Alalahanin yung mga kabutihan, yung mga katapatan, yung ginawa sa atin ng ating Diyos. Ano ba yung ginawa sa atin? So mga kapatid, maaari ang mensahe paulit-ulit. Pero ito po'y dapat nating ipangaral, na talagang dapat natin laging alalahanin yung kadakilaan, kabutihan, katapatan ng Diyos, yung pagliligtas sa atin. Kaya nga dito sa mga talata sa Bible, paulit-ulit din. O pinanggit din dito sa Jude na sabi po sa Sodom at Gomorrah, verse 7, tingnan po natin, ng Jude 7. At pinanggit din dito, nabasa natin kanina, na kung paano iniligtas talaga ang Egypt doon sa Egypt ang Israel, sa Egypt, di ba? So verse 7 sabi dito, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner giving themselves over to fornications and going after strange flesh are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Kaya yung nangyari sa California, ito po ay talagang kalooban ng ating Diyos. Kasi nga, we are in the last days, we are in the last times na sinasabi, there should be mockers. So, inamak nila ang Diyos. And then, verse 5, I will therefore put you in remembrance, though you once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believe not. So paulit-ulit na talagang ipinapangaral kung paano tayo ay iniligtas ng ating Diyos. Wala man tayo nung panahon iyon, wala tayo noon. Pero yung ginawa ni Kristo, ito po'y paulit-ulit na ipapangaral sapagkat nakakalimot ang tao at nababaliwala na. At
sa ating panahon ay nakakalimutan ng tao ang mga bagay na ito, so mas inuuna nila yung mga makamundong bagay. So, tatlong bagay po mga kapatid, mga minamahal, ngayong hapon, we are in the last time. So, mga kapatid, sabi po ng verse 3, ito po yung bagay na dapat po natin gawin. Verse 3, Beloved, even when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So mga kapatid, we are in the last times, contend for the faith. Sa Tagalog, ng content ay makipaglaban. Tayo po, we fight in a peaceful way. Nakikipaglaban tayo sa mapayapang paraan. Hindi katulad ng ginawa ng mga nanakop dito sa ating bansa. Diba? Na pinilit ang bansang ito na tanggapin ang relihiyon na kanilang dala. So sila'y nakipaglaban sa kanilang pananampalataya sa masamang paraan. Sila ay nakipaglaban sa kanilang pananampalataya sa madugong paraan. So, yun po ang ginawa nila. Pero tayo po mga kapatid, ang sinasabi ng Bible, na sinasabi ditong content for the faith, we fight in a peaceful way. Makipaglaban tayo doon sa mapayapang paraan. Hindi katulad ng ginawa ng iba. So mga kapatid, mga minamahal, so ito yung nais ng Diyos sa atin bilang tayo ay nasa mga huling araw na. At nakikita natin ngayon na talagang dahil nasa huling araw na tayo, mas pinipili ng maraming Kristiyano ang mga makamundong bagay. So, content for the faith. Paano ba tayo makipaglaban? So, spread the gospel of Christ. Huling araw na ng ating buhay sa mundong ito, babalik na ang Panginoong Hesus. Kaya nga naman, alam niyo po dahil nasa mga huling araw na tayo, nitong mga nakaraang linggo talagang paspas ako sa pagmumotor. Paspas. Kasi lagi nasa isip ko, last days na, marami pa akong pupuntahan, marami pa akong tuturuan, marami pa akong share ng salita ng Diyos. So last days na. So ito yung nagmo-motivate sa akin ngayon na talagang huwag tumigil sa pagpa-Bible study. So mga kapatid, mga minamahal, spread the gospel of Christ sapagkat tunay na nakakaawa kapag ang tao ay hindi nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. So kung binanggit po dito sa verse 7, yung everlasting, sinabi ng verse 7, na eternal fire, di ba? Vengeance of eternal fire, na ang Diyos ay maghihiganti ng walang hanggang apoy. So doon po sa Sodom and Gomorrah, talagang hindi tumigil ang apoy hanggat hindi talaga totally destroy yung Sodom and Gomorrah. So, eternal fire. Saan ba natin matatagpuan ngayon ang eternal fire? Sabi po ng Matthew 25. Tingnan po natin. Sa Matthew 25, verse 46 ba yun? And they shall go away into everlasting punishment. So, everlasting punishment, but the righteous into life eternal. So, yung impyerno, walang hanggang kaparusahan. Then, verse 41. Tingnan po natin. Verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire. So doon po sa impyerno, mga kapatid, mga minamahal, ay mayroong walang hanggang apoy. Apoy na hindi na mamatay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, isa lamang ang tagapagligtas, isa lamang ang paraan ng kaligtasan, at ito nga po sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, content for the faith. At nakakalungkot na talaga, napakaraming false religion sa mundong ito. Stand for it. Manindigan tayo. Minsan ang Kristiyano hindi naninindigan eh. Diba? Kaya mga kapatid, salamat. Mayroong mga Kristiyano talagang naninindigan doon sa mga katuruan ng Bible. Na kahit walang kapalit, di ba? Kumbaga, bahala na Diyos.
Basta gagawin ko kung ano ang tama na ayon sa kalooban ng Diyos. So manindigan po tayo, katulad na lamang talaga na kapag araw ng linggo, manindigan tayo na ito ay sa araw ng Panginoon. Kaya kung mayroon mga activities sa school, kung mayroon mga kaibigan na magyayaya para mamasyal, manindigan tayo, linggo ngayon, ito ay araw ng Panginoon. So stand for it, manindigan tayo sa turo ng salita ng Diyos. So yun po, na tayo po ay nasa huling araw na contend for the faith. Pangalawa, verse 15, Jude 15. To execute judgment upon all. Yan. Sila ay talagang nagpapakasaya ngayon. Talagang naghahanda ng sobra-sobra, kain dito, kain doon. Talagang inom dito. Diba? Inom doon, alak dito, alak doon. Alak pa. Hanggat kaya pa, alak. Diba? So talagang sila nagpapakasaya. Hindi nila alam, sabi ng Bible, to execute judgment upon all. Diba? And to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their harsh speeches which ungodly sinners have spoken against him. Pangalawa po, tayo pinasa huling araw na convince them to believe. Hikayatin po natin sila na sila po ay manampalataya sa sinasabi ng Bible. Convince them to believe. So, paano sila mananampalataya? Ang sabi po ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, hindi sila makakapanampalataya kung wala pong magbabahagi ng salita ng Diyos. Kung walang magbabahagi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung walang magtuturo sa kanila. Kaya mga kapatid, mga minamahal, so sana tayo po ay sa ganitong paraan ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. We are in the last time, or we in the last days. So, upang mahikayat po natin sila, una, show them your new life. Ipakita po natin yung ating bagong buhay. Na bago ba yung ating buhay? Hindi natin sila mahihikayat kung hindi makikita sa atin yung mga pagbabago. Kaya talagang sinasabi sa atin ng Bible, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tayo ay mga bago ng nilalang. Jude verse 1. Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified. So tayo po ay pinapaging banal na. Tayo po ay hinugasan ng dugo ni Kristo. Nilinis na po tayo ng ating Panginoon Jesus by God the Father, and preserved in Jesus Christ and called. So show them your new life. Ipakita natin sa kanila yung bago nating buhay. Let your light so shine before men that they may see your good works and they glorify your Father which is in heaven. Sana may nakakakita man o wala. Di ba? Kita man ni Brother Luis o hindi. Kita man ni Brother Jason o hindi. Kita man ni Pastor o hindi. Ipakita natin sa mga taong nasa paligid natin na mayroon po tayong bagong buhay. Amen? So show them your new life. Hindi naman ako kita ni Brother Elvin, ako muna makikipagpustahan dito. Di ba? Hindi naman ako kita ni Brother Roland, ako muna yung magtotong-its dito. Ganun ba yun? Ako muna yung tataya na STL, ako muna yung shashat ng isa. So mga kapatid, mga minamahal, may nakakakita man o wala, ipakita natin na mayroon tayong bagong buhay. Show them your new life upang sila'y talagang maniwala na ikaw ay na kay Kristo na at talagang tunay na tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Then pangalawa po din yan, upang sila'y ating mahikayat, makonvince na sila'y manampalataya
Set your affections on the Lord. Sana yung ating pag-ibig talaga sa Panginoon, hindi na sa mga bagay sa mundong ito. Sana talagang hindi nilalayuan na natin yung mga makamundong bagay. Kung sila'y adik sa ML, ipakita natin na tayo ay nabago na, nagbagong buhay natin, na ang ating tinitingnan na ngayon sa cellphone ay yung mga salita ng Diyos. At yung ating ipinopost sa Facebook, yung ating sinishare na sa Facebook ay hindi ML, hindi scatter, kundi salita ng Diyos. Yun dapat ang nakikita sa atin upang sila'y manampalataya doon sa ating Diyos, sa ating buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos. Kasi ang ating buhay na Diyos ay tunay na nagbabago. Ang tanong, nabago ba ang buhay natin? Ang tanong, ang sagot. Di ba? So, set your affections on the Lord, on things above. Dapat talagang hindi na natin minamahal yung mga material na bagay. Sana mas pinapahalagahan natin yung mga gawain maka-Diyos. Hindi na yung ibang Kristyano, parte pa rin dito, parte doon. Mas mahalaga sa ibang Kristyano, trabaho. Mas mahalaga sa ibang Kristyano, kumita ng pera. Sana kapag araw talaga ng linggo, ay ipakita natin sa kanila na ito'y araw ng Panginoon. Kasi hindi sila makukonvince, hindi mahihikayat. Kaya ipakita din natin sa kanila na tayo bilang mga tunay na Kristiyano ay hindi tayo namimiesta. May nakakausap ako na, Pastor, masama ba talagang barahan? Di ba? Pastor, ang bilyar, masama din. So, ang bilyar ay hindi masama. Diba? Pero, mas piliin natin kung tayo magbibilyar, edi kasama yung mga godly people. Huwag tayong tatambay doon sa bilyaran. Bakit? Sapagkat doon po sa bilyaran ay nandoon mga ungodly people. Sigurado po na talagang doon ay mayroong pustahan. At sabi ng Bible sa Psalms chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, huwag tayo tatambay. O, sasabihin mo pa sa akin, hindi ka nga nagsugal, pero nandun ka sa sabungan. Diba? Parang mahirap paniwalaan. So matitisod, ma-offend yung ibang Kristiyano. Di ba? So para hindi po tayo maka-offend, talaga sinasabi ng Bible, huwag tayong tumayo doon. Huwag tayong tumambay sa mga ganung lugar. So yung baraha, wala kang pustahan, wala kang pisuhan, o wala kang 5 pisuhan. Di ba? Pero nagbaraha kayo, 41 tong each. Pero saan kanya dadalhin? Di ba? Mas maganda hindi ka marunong ng 41. Mas maganda hindi ka marunong ng pusoy dos. Para iwas. Iwas talaga sa sugal. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang tayo po, set your affections on the Lord. Na dapat talagang ilagay natin ang ating pagmamahal, pag-ibig sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus. 1 John 2:15, love not the world. Sabi na sa mga ngaral, materialism is not bad, but make sure you will use it for the glory of the Lord. Make sure na talagang gagamitin mo yon for the glory of the Lord. Ay minsan, para bagang nangyayari ay puro na lang material na bagay pero nawawala na sa gawain. Nawawala na. Kaya mga kapatid, materialism is not bad, but make sure use it for the glory of God. So, 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Yan ang mundo. Mas mahal nila ang mga bagay sa mundong ito.
Mas mahal nilang umawit ng mga makamundong awitin. Mas mahal nila ang alak, hindi nila maiwan ang alak. At titigil lamang sa pag-iinom kapag talagang masama na ang lasa. Yun ang problema. Diba? Kaya meron ako sinabi ang alak pa. So mga kapatid, mga minamahal, love not the world. So kaya sinasabi ko lagi sa mga young people, bawasan ang pagsiselfone. Wala masamang mag-cellphone kung nandyan ay binabasa mo ay salita ng Diyos. Walang masamang mag-cellphone kung ginagamit natin sa tamang paraan. Sa pag-share ng salita ng Diyos. So hindi po yung masama. Kaya lang talagang minsan, pati bata ngayon, may cellphone na. Ang bata ngayon, iiwan sa tahanan, maghapon nagse-cellphone. Hindi naintindihan ng magulang na baka pamaya ang mata nito, lumabo na. So, mahal nila kanilang anak, kaya talagang sunod sa luho. Pero, isang araw, marirealize lang nilang mali pala kapag lumabo na yung mata ng kanilang anak. So mga kapatid, mga minamahal, tabihan ang inaantok. At baka matumba, ay tayo po ay magpagamot pa. Okay? So tabihan ang inaantok, tumabi doon sa hindi inaantok. Okay? So, yun po mga kapatid, mga minamahal, convince them to believe. Last, tingnan po natin ang Jude 21 to 25. Jude 21 to 25. Keep yourselves in the love of God. Huling araw na tayo, dapat talagang ating, yung sarili natin, ay lagi natin itinatabi o talagang iniingatan ang ating sarili doon sa pag-ibig ng Diyos. Na tayo laging namamalagi, nagpapatuloy sa pag-ibig ng Diyos, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life, and of some have compassions, making a difference. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito sa verse 21 hanggang 25, si Jude po, they cease not in serving the Lord. Kaya, bilang tayo pinasahuling araw na, huwag na nating pagsawaan pa. Huwag na nating kapaguran pa. Diba? Yung paglilingkod sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Huwag na tayong tumigil. Huwag nating tularan ang ibang Kristiyanong lulubog, lilitaw, na parang kabuti or parang palitaw. So mga kapatid, cease not in serving the Lord. Sina Jude, Peter, John, Paul, kung sila lamang po'y talagang bibigyan pa ng pagkakataong bumalik sa mundong ito, ay believe isang bagay ang kanilang pipiliing gawin. Yon ay yung patuloy na maglingkod sa Diyos. I believe sila po ay walang pinagsisihan sa kanilang pagsusuko ng buhay. Sila ay walang pinagsisihan nung iwanan nila ang kanilang trabaho. Sila ay walang pinagsisihan nung iwan nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Masunod lamang ang kalooban ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman, ang sabi po dito sa verse 22, and of some have compassions, making a difference. Sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos, sa Panginoong Jesus, make a difference. Ipakita natin iba talaga tayo. Diba? Ipakita natin iba tayo. Na talagang ipakita natin sa kanila na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ipakita natin sa kanila na iba ang ating pananamit. Ipakita natin sa kanila, iba tayo magsalita. Ipakita natin sa kanila, iba tayo mag-isip. Ipakita natin sa kanila na iba tayong kumilos. So mga kapatid, make a difference. Huwag po tayong umayon sa takbo ng sanglibutan ito na talagang kung sa school man, pinapaawit ka ng awiting makamundo. Huwag tayong umawit. Kung sa trabaho man, di ba, ay talagang nais nila tayo ay
gampanan natin yung mga Miss Gay. Kasi mayroon po akong sinabihan, manager, sabi ko, sana manager, sa susunod, huwag nyo nang gawin yan, yung Miss Gay. Kasi alam naman po natin, ay hindi po natutuwa ang Diyos po diyan. Kaya naman, yun nga, nung mga sumunod ng Christmas party, hindi na po nila ginawa yung Miss Gay. Tayo bilang mga Kristyano, alam natin yan, galit ang Diyos doon sa mga gay, doon sa mga lesbian, so galit ang Diyos sa mga transgender, kaya talagang binanggit po dito sa Jude, sa verse 7, kung ano ang ginawa ng Diyos doon sa Sodom at Gomorrah, suffering the vengeance of eternal fire. So ito po ang ginawa ng Diyos po doon, na talagang yun po'y umulan ng apoy. Umulan. At ang sabi sa kina Lot ay huwag lilingon. Pero anong ginawa ni Lot? Si Lot ba o yung asawa? Yung asawa. Diba? So ano yung ginawa ng asawa ni Lot? Lilingon yung mga ari-ari ang naiwan. Diba? Sayang eh. So sayang, gusto pa yatang balikan. So lumingon siya. So anong nangyari sa kanya? Naging pillar of salt, haligi asin. So mga kapatid, mga minamahal, kaya sana huwag tayong makiayon na kung pilitin ka man sa trabaho mo, na ikaw ay gampanan mo yung pagiging gay. So huwag tayong makiayon. Make a difference. Manindigan tayo na talagang ang Diyos ay hindi natutuwa, hindi nalulugod sa mga ganitong activities. So make a difference. At sa ating pong paglilingkod, verse 3, Jude 3, tinan po natin, Beloved, when I gave all diligence, talagang nakakamangha ang buhay ng mga alagad. Napakasipag nila. Napakasipag ng mga alagad sa pagsusulbining, napakasipag ng mga alagad sa gawain ng Diyos. Doon po sila naging masipag sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pangangaral ng salita ng Diyos. At hindi lamang sila masipag, kundi talagang ang sipag nila na ini-apply nila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. So make a diligence. Gumawa po tayo ng kasipagan para sa ating Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya dapat kapag araw ng linggo, umatid po tayo ng maghapon ng pagsamba. Kasi nasa huling araw na po tayo. Huwag na nating pabayaan ang pakikinig o yung pagsamba. Yung pakikinig ng salita ng Diyos. So we are in the last days, we are in the last time. Huwag na rin nating pabayaan, sipagan na natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos. So, kailangan nating malaman ang salita ng Diyos. We need to know the Word of God. Sipagan na rin po natin, hindi lamang pagbabasa sapagkat useless ang listening, useless ang pagbabasa without application. Sipagan natin na hindi ating i-apply sa ating buhay. Amen? So, sipagan natin sa ministry. So talagang kapag binasa natin ang Bible, makikita natin we are in the last days. Nasa huling araw na po tayo. Kaya I pray, huwag natin bawasan yung ating oras na ating binibigay para sa Panginoon. So then last, mga kapatid, verse 4. Jude 4. Tinan po natin. For there are certain men, creep in unawares, who were before of all ordained to these condemnations, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, we are in the last days, make a denial. Tanggihan natin ang mga makamundong bagay, hindi si Kristo. Kung tinanggihan ng maraming tao ang Panginoong Jesus,
kung tinanggihan ng maraming tao makikinig ng salita ng Diyos, huwag natin tanggihan o tanggihan natin ang makamundong bagay. Yun ang dapat na makita sa atin habang tayo po'y naglilingkod sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Makita sa atin na tayo tumatanggi. Parang sa inuman, pare, siya muna. Sabihin natin, pas. Diba? Pasensya na. Hindi na talaga pwede. Bakit? Meron na akong Kristo. So yun po yun. Denial. Make a denial. Hindi yung tayo pinaglilingkod sa ating Panginoong Hesus. And then at the same time, hindi natin matanggihan ang alok ng sanglibutan ito. So, nag-o-offer ang ating kaaway. Napakarami niyang offer para tayo dayain. So, sana makita natin yung mga ginagawang pandarayan ng diablo sa atin upang magawa natin itong tanggihan. Kaya nga, tinan nyo, si Brother Jason, tinanggihan niya yung kumita ng pera. Di ba? So, may offer sa kanya, diablo. Nakapaglinggo, malakas ang kita. Pero tinanggihan niya. So, mayroon pong mga ganong offer. So, sa mga Kristiyano din, mayroon pong offer talaga sa atin ang diablo. Para tayo po hindi, para tayo mawala sa ministry, para tayo mawala kapag araw ng linggo sa pagsamba. Ino-offeran. Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, habang tayo naglilingkod sa ating Panginoong Hesus, make a denial. Deny the things of this world. Tanggihan po natin yung mga bagay sa mundong ito. Yung mga makamundong bagay. Kaya salamat si Brother Edwin last Thursday, di ba? Nagpatotoo na siya po ay nanindigan. Nasa school nila, sinabi niya sa kanyang instructor, sorry sir, bawal po talaga sa amin yan. So kailangan po ng paninindigan, pagtanggi sa mga alok ng mundong ito. Tanggihan po natin. Kasi talagang nakakalungkot na maraming Kristiyano ngayon nadadaya ng ating kaaway. We are in the last days. Sipagan po natin, patuloy tayo magbigay ng oras, huwag na natin bawasan pa, at huwag na tayong tumigil, huwag tayong tumigil sa ating paglilingkod, huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod. At tayo po yung tunay na gumawa ng kaibahan, make a difference, make a diligence, and make a denial. Tayo po lahat ay tumayo at magtapos sa panalangin. To God be the glory. So sana magamit po tayo na mahikayat natin ang ating mga mahal sa buhay. May bahagi natin sa kanila ang kaligtasan. Tayo po yung pumikit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, ngayon po ay last Sunday of January 2025. Salamat po sa hapong ito, sa mga mensahe, sa inyong pong banal na salita na nahayag. Dalangin ko po, aming Diyos, patuloy mo pong gamitin ang buhay nito sa pagpapahayag ng katotohanan. Dalangin ko po, aming Diyos, samahan mo po kami gabayan sa aming pong paglilingkod. Tunay na wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Dalangin ko rin po, aming Diyos, sa oras na ito. Dinggin mo pong patuloy ang panalangin ng mga kapatiran. Hipuin mo po, Ama, ang puso ng mga kapatiran po namin nanlalaki. Nawa sila din po ay makakasama po namin sa pagsamba sa hapon kapag araw po ng linggo. At sana, makakasama din po namin sila tuwing araw po ng prayer meeting. Salamat po, Ama, sa mensahe. Salamat po, Banal Espiritu, sa inyong pong pagkilos sa amin. Salamat sa mga biyaya. Tunay na hindi na po namin mabilang pa ang mga biyaya, mga blessings na amin pong natatanggap. Salamat po sa lahat ng inyong pong kabutihan at katapatan sa amin. Napakarami mo pong ginawa sa amin. At ito po'y patunay ng iyong pag-ibig sa amin. Dalangin ko po sa hapong ito, patuloy mo pong punuin itong inyong pong bahay sa bahay
ng mga taong ligtas, baptize at naglilingkod sa inyo. At ipagkaloob mo po, Ama, ang budget na kailangan po para po dito sa inyong pong bahay sampahan. Ito po yung aking samot dalangin, hinihingi na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Hindi tayo gabayan ang ating kaaway. Pero purihin ng Diyos, na tayo nandito